Nako mga kababayan, retired General Romeo B. Pukis pumalag na nga dito sa mga nagsampa ng kaso, no? Nagsampa ng plunder dito kay BP Sara Duterte, itong mga makakaliwa, no? Ayan mga kababayan, bakit inuuna nila si Vice President Sara Duterte samantalang yung bilyong-bilyong ninakaw, trilyon pa nga mga kababayan sa flood control anomaly, hindi sila maingay. Pero dito mga kababayan, talagang makikita nyo na may pinapanigan itong mga to. Samantalang yung inilabas ni Saldico, wala silang ingay. Tapos dito, ang ingay nila mga kababayan. So pakinggan natin itong pahayag ni retired General Romeo B. Pukis mga kababayan. Sabi niya dito, so balita po ito, sa ang balita ngayon. Sabi dito, mas mga sangkot sa trilyong pisong korupsyon malaya, mga kalaban ang kinakasuhan. Ayan mga kababayan. Mariing question ni retired Major General Romeo B. Pukis ang direksyon ng paghahanap ng hostisya sa bansa. Tila tugon matapos sampahan ng patong-patong na kaso. Kabilang ang plunder si Vice President Sara Duterte sa gitna ng patuloy na mga aligasyon ng trilyon pesong korupsyon na umano'y hindi pa rin napapanagot ang mga sangkot. Sabi niya pa dito, ang mga nasa likod ng trilyong pisong korupsyon ay malayang nakakalakad habang ang mga kalaban sa politika ang sinasampahan ng kaso. Anong klaseng hustisya at pananagutan ito? Ayan mga kababayan, yung buong pahayag ni retired General Romeo B. Pukis. Pakinggan naman natin mga kababayan, itong pahayag din ng isa pang general na nagbigay nga rin ng opinion dito sa pahayag ni retired Romeo B. Pukis. Pakinggan natin yung pahayag ni General Macanas mga kababayan dito nga sa panggigipit kay BP Sara Duterte. Ito na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Major General Romeo Pukis. Sabi niya, those behind trillion peso corruption walk free, while opponents get charged with cases. What kind of justice and accountability is this? So ito, post niya kahapon, wala naman siyang pinangalanan sino yung opponents na nasampahan ng kaso. Lang kahapon, yan na po ang pagsampa ng plunder, malversation, bribery at iba pang mga charges laban kay BP Inday Sara. Na ang basihan lang nila ay yung paggamit ng confidential funds. 2022 at 2023 both sa Office of the Vice President and DepEd. So, nakakalungkot itong pangyayaring ito. To me, may post nga na nabasa ko ni Professor Malotikia. 612 million, yon yung total confidential funds ni BP Sara, is less than 1.2 trillion. Ano yung 1.2 trillion pesos? Ito po yung kabuuang budget insertion na isiningit nila 2023, 24, and 25 budget according to Congressman Edgar Erese. Kung pakinggan natin si dating Budget Secretary and Congressman Butsabad, mas malaki. Sabi niya baka aabot pa ng 2 trillion pesos ang budget insertion for the last 3 years. Humawak ako ng budget for the last 18 years. Sabi ni Butsabada,
12 years as congressman and 6 years as DBM secretary. Ngayon lang ito nangyari na grabe yung budget insertion na parang imposible, sabi ni Congressman Erese na hindi alam ng Pangulo. So it's either hindi niya alam, walang kaalam-alam, or complicity yung kasapwat. Noong 2023 is 300 billion ang naisingit. Noong 2024 is mas malaki, 500 billion, at 2025, 430 billion. Kasi naisiwalat yung blank item sa BICAM. Mabuti na lang at nakita ni Congressman Ungab. Pag hindi nakita yung blank items sa BICAM, baka abot din ng 500 billion ang naisingit. Kaya, ayun, they walk free. Walang investigasyon. Ito ngayon, si BP Sara ang sinampahan ng kaso na for 3 years in a row, palaging unmodified opinion ang ibinibigay ng COA sa kanyang tanggapan. I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, I Yung in question na lang na naiwan is yung 73 million na notice of disallowance noong 2022 na wala pang final say ang COA. So, yun ang mga basihan nila na nagsampa ng katakot-takot na kaso kay BP Sara sa Ombudsman. So, what kind of justice and accountability is this? Yan ang tanong niya. Ito, pinasa ko yung mga nag-comments. Ang daming mga retired generals na nag-comment. Paul Sumayo, retired general, sabi niya, alam na, another effort to divert attention away from the masterminds of the flood control corruption scandal. Ito, si Joyly Tindoy, isang retired general din. Sabi niya, siyang tunay. Carlos Kita, another retired general. PBBM, selective justice. To me, yun din ang nakikita ko opinion. My opinion is nagkakaroon ng selective justice. Wala talaga yung totohanan ba na kampanya para panagutin ang mga na-involve sa korupsyon. Ito, another post ni General Pokis. Kahapon din, sabi niya, Bulgaria kontra Pilipinas. Sa Bulgaria, nagbitiw ang Prime Minister at buong gabinete kahapon. Hindi dahil sila mismo ang inaakusahang korap, kundi dahil hindi nila mapigilan ang laganap na korupsyon. 1 linggo lang ang protesta, nag-resign na sila. Wow! May delikadesa pa doon sa Bulgaria. Samantala sa Pilipinas, matapos ang ilang buwang malalaking protesta at mabibigat na aligasyon ng korupsyon at paggamit ng pulburon, kapit tuko pa rin ang Pangulo at kanyang gabinete. Sa halip na harapin ang taong bayan, kaso pa ang isinampa laban sa kritiko, kalaban sa politika at ordinaryong mamamayang naglalabas ng kanilang hinaing. Sa ganitong sitwasyon, hindi maiwasang tanungin, may pag-asa pa ba ang Pilipinas at ang mga mahirap na mamamayan? Ano sa tingin nyo? May pag-asa pa? Kaya tama si BP Sara, no? Last year ba yung sinabi niya, God save
the Philippines. Kasi alam niya na pala yung nangyayari sa loob. Tayo, akala ko kung ano yung God save, parang yung dahil lang sa kanyang impeachment. God save BP Sara. Hindi niya sinabi dahil siya yung kinakasuhan. Yung pala ang buong bansa, kawawa. Dahil alam niya yung nangyayari sa loob. May pag-asa ba? To me, may pag-asa pa dahil may Diyos. Hintayin natin ang galaw ng Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So ayun mga kababayan, ano ho masasabi nyo dito sa pahayag ng dalawang general, no? At yun nga sabi ni General Macanas, may mga general din daw nag-comment sa post ni retired Major General Romeo V. Puquis patungkol nga dito sa pagkakaso ng plunder dito kay BP Sara Duterte. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.